So yun po 'no, what's up sa inyo mga katropa? Panibagong araw, panibagong vlog, panibagong day. Araw nga, 'di ba? Day. Okay, araw, day parehas lang naman yun. So yun, mga katropa 'no. So paano mga katropa 'no? So yun kanina, kanina, wait lang 'no. So yun mga katropa, so yun. So yun to 'no, what's up sa inyo mga katropa? Panibagong araw, panibagong vlog na naman ang inyong mapapanood dito. Siyempre sa aking video, no? So, yun. Bakit nga ba ako nag-video ngayon, no? Anong dahilan, no? So, ang dahilan mga katropa is gusto ko lang i-share or ibahagi ang mga dapat nating gawin sa ating mga Facebook account, no? So, ito yung mga basic rules. So, ibig sabihin, marami pang mga rules. Ito lang yung mga basic, no? Yung mga basic, yung mga madadali nating pwedeng i-memorize or sa gawin. Ano ho? So, ano ang mga bawal i-post sa Facebook? Meron ba talagang mga bawal i-post? Yes, mga katropa, meron. Katulad ng halimbawa fake news, mga maling impormasyon. Ang mga nagpo-post ng mga maling impormasyon na walang anong tawag dun? Yung parang anong tawag dun? Yung confirmation, no? Parang walang confirmation, mga fake news, no? Yung mga news na hindi naman totoo, no? Yung mga nagpo-post ng mga hindi dapat i-post, no? Yung mga akala yung sinasabi nilang akala, maraming napapahamak sa mga maling akala, no? So yung mga fake news mga katropa, ito yung mga news balita ng mga marites diyan na hindi naman totoo, no? Na wala namang katotohanan pero pinapabalita nang sa gano'n, yung tawag dun, yung para lang mapansin sila, no? Yung mga fake news ng mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon na gumagawa ng sariling kwento para ikwento sa iba, hindi naman totoo. Yun. Ang mga maling information sa Facebook, mga katropa, bawal din yun sa FB, yung mga nagpapakalat, mga maling impormasyon. Pananakot o pagbabanta sa isang tao. So ito yung mga mayroon kang kagalit sa kapwa mo tao, pinagbantaan mo, pinost mo pa sa Facebook mo. So bawal yun mga katropa sa rules and regulation sa policy ng Facebook. Bawal yun mga katropa. Hubad o malaswang content. Ito yung mga content, sabihin nating video, no? Ito yung malaswang content or music na nakakarindi sa tenga na hindi naman talaga dapat pakinggan or sabihin nating mga videos na hindi naman dapat panoorin. Pinost mo sa account mo, so bawal yun mga katropa, no? Pag nanakaw ng content ng iba, ito yung pinakamaraming no? Mga karaming content creator na ginagawa itong mga ganitong klase ng content no? Yung ginagawa, kinukuha yung video ng sabihin natin kaibigan nila, kakilala nila, friends nila, mga kamag-anak nila na sikat na, no? Kinukuha na yung video tapos
nilagyan ng konting edit, konting effects, upload agad sa kanilang mga account. So bawal 'yan mga katropa, no? Bawal na bawal 'yun sa rules and regulation. Ano ang dahilan kung bakit napa-flag ang post? Ang post ay napa-flag kapag nakita ng system or ni-report ng tao na posibleng lumabag ito sa rules and regulation. So, kapag nakita ng system or sabihin nating na-trace nila na lumabag ka sa rules o merong nag-report ng nag-report ng isang, sabihin nating nag-report sa video na ginawa mo tapos in-upload mo sa content mo. So mali 'yun mga katropa, no? Mga dahilan, mga nagre-report ng post or tawag dito, may copyright music or video, spam or paulit-ulit na post maling impormasyon. Kapag na-flag ang post, minsan nililimitahan ang reach or tinatanggal ng post. So yun, mga dahilan kung bakit nababan ang account sa Facebook. Pwedeng maban kung paulit-ulit na lumalawag sa rules, gumagamit ng fake account, nagpo-post ng scam o spam, nang haharas o nang aabuso sa ibang tao. Minsan temporary ban lang, pero kung grabeng violation, pwedeng permanent ban. So, ito yung mga paulit-ulit na ginagawa nila na lumalabag sa rules. Gumagamit ng fake account. Ito yung mga dummy account na tinatawag nila, no? Dummy account. Gumagawa ng sariling account para i-follow yung sariling i-follow yung sariling account. Ganun. Mga ganun, mga katropa, no? So, yun, nangaharas doon ng abuso ng ibang tao. So, bawal din yun, mga katropa, no? Paano iwasan ang copyright strike or copyright ay pagmamayari ng original na gumawa ng music, video or larawan. Gumamit ng sarili mong music. So gumamit ka ng sarili mong music, wag mong kunin yung music ng iba, no? Mga ganun. So iwas tayo sa copyright, mga katropa, na. Meron mga platforms na pwede na tayong doon kumuha ng -1 or sabihin natin pang video, okay mo. So, pwede kang pumunta sa YouTube library. Sa may YouTube yon, sa may studio, sa may YT Studio. Doon mo makikita yung YouTube library. Hanapin mo lang doon, no? Magpaturo ka sa mga nakakaalam, no? Para nang sa ganun hindi ka malito or sabihin natin iba yung mapuntahan mo, no? Gumamit ng royalty music. Huwag basta gamitin ang video o kanta ng iba. Halimbawa, kung kumunta ka ng sikat na kanta sa live, minsan nami-mute ang audio dahil sa copyright. So, ito yung mga nagkakaraoke sa labas na nagla-live sa kanilang mga account. So, meron kasi mga -1 na hindi dapat i-post or ilagay sa ating mga account. Kasi may mga -1 na merong copyright. Hindi lahat ng -1 pero meron at meron yan, mga katropa. Ingat tayo sa copyright. Yan ang iniingatan ko minsan sa copyright. Ingat ako dyan sa copyright. So kahit sabihin mong 7 seconds lang yung kinuha mo dun sa music na paborito mo, copyrighted pa rin yun, mga katropa. Considered copyright pa rin yun. Ano ang community standard at bakit importante ang community standards ay may rules na Meta platform para
manatiling safe ang platform. So, yun, community standard. Importante kasi yun para manatili yung Meta platform. So, kaya sila naglalagay ng rules and regulation na dapat nating sundin